Hello mga sir, ngayong araw ay gagawa tayo ng ng content para dun sa mga nagtatanong sa akin na karamihan dun sa aking ni-remap ay kapag ba ni-reset yung ECU ay mawawala ba daw yung kanilang remap. Kaya ito yung ipapakita ko sa inyo na kapag ni-reset ay mawawala ba yung remap. Itong motor ko na to mga sir ay naka-remap to mga sir. At ang pinaka standard ng RPM nito mga sir ay 9,500 to 800 lang. Kapag naka-remap naman siya, umaabot siya ng 10,500 RPM. Ngayon gagawin ko muna para yung mga followers ko na subscriber na maliwanagan din sila, dahil yung iba daw kasi ay ayaw nilang gawin o ayaw nilang i-reset dahil nga daw naka-remap yung kanilang motor. Kaya ito, gagawa ko ng video, papakita ko muna sa inyo yung RPM ng aking motor na to, talagang itong motor na to ay naka-remap. Basta doon sa mga naging previous ko kung yung sa mga pinapakita kong standard ng naka-remap or hindi naka-remap, ito pakita ko sa inyo. Ayan. Iba yung diagnose na ginagamit natin ngayon dahil nandito ako ngayon sa Agoo. Ayan, gusto ko lang ipakita din sa inyo kung ano nga ba yung pinagkaiba ng naka-remap at hindi naka-remap. Okay, on natin. Yung panel ko mga sir ay digital, kasi simula nung ginawa ko tong motor na to, totally nabili ko to, chassis lang, saka makina, lahat yan, lahat nung nilagay ko dito, ako na yung nag-provide. Version 2 to at ginawa ko version 3. Okay, speed natin, pamarin natin. Ipo-full rate ko siya mga sir. Yan hindi ko pa siya nire-reset mga sir. Kasi ipapakita ko muna sa inyo. Yan, wala maghahawak eh. Yan, pakita ko muna sa inyo. Yan, dito kayo focus mga sir. Kapag umabot ng 10,500 RPM, ibig sabihin yan, naka-remap siya. Kasi yung mga standard mga sir ay lang siya, 9,500 to 9,800 RPM. Ito 10,500 RPM na, kaya naka-remap na siya. Gawa siya ng 10. Hindi lang natin maibili ito masyado, gawa kasi ng malaki yung gulong ko. Yan. 10-1 yung pinaka-sinagad ko lang. Hindi ko pa siya totally tinutudong mabuti ng matagal kasi nga ay ayoko din masira yung aking motor, lalo pag malaki yung gulong. Kaya mabilisan lang kung siya full rip, hindi yung sagad-sagad. Yan, nakita nyo naman yan. Tapos gagawin natin, i-reset naman natin. Back tayo. Yan. Check muna tayo, mag-i-erase muna tayo. Okay. Dapat kapag nagpaparemap din kayo mga sir, dapat goods yung spark plug, goods yung ignition coil nyo, dapat yung mga yan ay goods. Okay, ito mga sir, nire-reset ko na siya. Okay. Ayan. Complete na daw. Okay, tapos na ako mag-reset. Doon na naman tayo sa engine data. Ayan. Ayan, tapos na ako mag-reset.
Kaya pagka naka-remap yung motor nyo mga sir, huwag kayong matakot na baka matanggal or mabura yung remap nyo. Kasi pag naka-remap kasi mga sir, automatic na po yan, andyan na yan, hindi na po mawawala yan. Ayan. Engine speed 1617, sakto-sakto yan mga sir. Ayan, lahat. Yung aking TPS voltage 0.423 volts. Okay, RPM natin ulit. Diba, mabot siya ng 10, 10.4, 10.5. Andun pa rin kahit naka-reset. Kahit na-reset na siya, andun pa rin. Kaya dun sa mga customer ko na o followers ko, customer ko na nagtatanong sa akin kung mawawala ba, kasi yung iba kasi nagre-request na gawan ko daw ng video para maging call daw sila. Kaya ito ginawa ko ng video, hindi naman siya nawala. Ibig sabihin, kahit i-reset mo pa yan, kahit i-manual reset mo pa yan, ay hindi na mawawala yung remap. Kapag nagma-manual reset kayo mga sir, siyempre tinatanggal nyo din yung nandun sa may sensor sa ilalim nito. Pag sinusuksukan nyo ng paper clip, dapat yung manipis lang na paper clip, huwag yung malaki, kasi ang magiging kalabasan nyan check engine tsaka overheat, kahit na hindi naman overheating yung motor, kasi nagdulos. Siyempre na-detect ni ECU yan, talagang mag-a-appear yung check engine saka yung overheating. Yan, nakita nyo naman mga sir. Ito mga sir, binibenta ko pa rin ito mga sir. Sa mga gusto nito, binibenta ko ito ng 65 dahil gawa kasi ng original mags yung aking ginamit. Tapos 125 to, kinonvert ko sa 150 sa harap. Ayan, naka-ADB rin. Shock, naka-ADB rin. Version 2 to, ginawa kong version 3. Tapos yung mga ginamit kong master, lahat ay original. Bukod lang dito. Ayan, bukod lang dito. Pero tested ko naman yan. Side mirror, ayan, original. Binilang ko lang siya ng ganito, pinutol ko. At naka-restore ko mga sir. Naka-restore. Naka-disc brake na rin sa likod. Original din ng pang-ADB yan. Hanggang sa tambocho, original din pang-ADB yan. Pati yung aking ginamit na swing arm ay pang-ADB rin. Kaya kung ito total nyo yung presyo nyan sa 60, panalo na kayo mga sir. Kasi magkano yung pag-convert ng pag-convert ng 125 to 150, gagastos na kayo ng 20 ron. Sa mags naman, magkano mags? Nasa 20 to 22 something din yung mga gastos mo dyan. Depende na lang doon sa pagbibilhan mo, kung original or walang tama o goods pa, magandang klase, sariwa, ganun. Ito kasi mags ko ay sariwa. Itong caliper ko, original ng pang ADB yan, original din yan. Caliper pa lang, nasa 3,000 may gitna, bago din bili ko dyan. Kaya masasabi kong sulit na kayo rito mga sir. Okay, sa mga nagtatanong sa akin kung mawawala ba yung remap kapag ni-reset, ayan na, natunayan ko na mga sir na hindi mawawala yung remap kapag nagre-reset tayo. Okay, thank you.